Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin ng Assassin Sect, siya ay nagulat at sinabi, "Ano, may nakita ka ng isang bagay na pwede natin maging regalo sa bagong Emperor ng Westrington?" Sabi ni Sec Master Marvin at siya ay patuloy na nagsalita. "Ano naman ang bagay na nakita mo? Baka hindi ito magustuhan ng bagong Emperor ng Westrington," sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay ngumiti at sinabi, "Tingin ko ay magugustuhan niya ang bagay na ito. At sa aking pagkakaalam, ang bagong Emperor ng Westrington ay may tatanging kabaitan sa kanyang puso. At ang kanyang pagiging kontento na kahit maliit na bagay lang ang ibigay mo sa kanya, ito ay kanyang lubos na ikakatuwa. Lalo na ngayon, ito ang araw na napakahalaga din sa kanya. At Brother Marvin, ito din ang ating pagkakataon upang makausap ang bagong Emperor ng Westrington. Kaya kung kailangan gawin mo ang lahat upang makausap lang, ito ay dapat mong gawin. Dahil ang Westrington ay makakapagbigay ng malaking tulong para sa ating sekta," sabi ni Lily. At alam ni Lily na makakatulong din kay Daryl ng lubos ang kanyang nakuha na isang hammer mula sa isang tulisan. Dahil nang kanyang magamit ito, ang hammer ay nagtataglay ng sobrang lakas na kapangyarihan, na kahit na sinong malakas na nilalang ay magagawa nitong saktan. Dahil sa ginawa niya sa isang tulisan sa isang iglap, nang tamaan ito ng sinag na nagmula sa Anvil of Valor hammer, ito ay naging abo agad. At para kay Lily, mas magiging ligtas si Daryl kung ito ay magagamit ni Daryl sa hinaharap, kung siya ay lalaban sa ibang nilalang na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Dahil si Lily ay may pagpapahalaga parent kay Daryl, na ayaw niya itong mapahamak. At alam din ni Lily na ang hammer na ito ay mas maglalabas pa ng isang malakas na spiritual kung ito ay gagamitin ni Daryl, sapagkat si Daryl ay nagtataglay ng isang napakalakas na spiritual. Kaya ganito na lang ang pagkanais nitong mapunta kay Daryl ang hammer na nakuha niya sa isang tulisan. Sa tulong ni Sec Master Marvin, maaabot at mapupunta kay Daryl ang kanyang nakuha sa isang tulisan na isang hammer. Dahil si Lily ay hindi niya magawa, na siya mismo ang mag-aabot nito kay Daryl. Maya-maya, nang marinig ito ni Sec Master Marvin, siya ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun, tama ka sa lahat ng sinabi mo. Hindi natin pwedeng palagpasin ang araw na ito. Dahil hindi na tayo ulit magkakaroon ng pagkakataon upang makita at makausap ang bagong Emperor ng Westrington. Kaya dapat gumawa ako ng paraan para siya ay aking makausap. Ngunit, nais kong malaman kapatid, ano ba ang bagay na iyong nakita para maisipan mong gawin regalo natin ito sa bagong Emperor ng Westrington?" Sabi ni Sec Master Marvin ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Lily, siya ay ngumiti at sinabi, "Mamaya ipapakita ko sa iyo pagkatapos ng seremonya na ito. Ano sa tingin mo ba sa bagong Emperor ng Westrington?" Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Mukhang nakakatiyak ka talaga sa bagay na nakita mo na magugustuhan ng bagong Emperor ng Westrington. Kung ganun, pumapayag na ako. Mamaya wag mo kalimutan na iabot sa akin ang bagay na nakita mo upang iregalo natin sa kanilang Emperor. At sa aking pagmamasid sa bagong Emperor ng Westrington. At sa kanyang sinabi na gusto niyang mangyari para sa ikakabuti ng karamihan. Mukhang nakuha niya ang aking respeto. Ang bagong Emperor ng Westrington
ay nagtataglay ng pag-uugali ng tunay na pinuno na may magandang hangarin para sa lahat. Hindi lang sa kanyang nasasakupan, kung hindi para sa mga nilalang na nabubuhay sa ating mundo. Kaya mas nakuha niya ang aking respeto sa kanya. Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay naging masaya, at napabulong sa kanyang sarili. Noon pa man ang pag-uugali ng aking asawa ay sobrang kakaiba. Na kahit minsan hindi man ito naging masama. Lalo na sa akin, na kahit na ang aking pamilya ay siya ay tinuturing na parang isang alipin. Ngunit ito ay kanyang tinanggap at hindi man ito nagbago ng pakikitungo sa akin. Ang mahal kong asawa may pagkakataon pa kaya na tayo ay magsama ulit. At kung dumating man ang pagkakataon na iyon, gagawin ko lahat upang makabawi sa lahat ng paghihirap na dinanas mo sa aking pamilya sa mahabang panahon. Sabi ni Lily, at ito ay tumingin kay Daryl ng husto. Pero ngunit ngayon, ang pagmamahal niya sa akin ay tila ba nawala na. Ngunit okay na iyon. Mas okay na din siguro na hindi niya na ako makita at makilala. Para ang kanyang isip ay hindi na malito. Para magawa niyang ng tama ang kanyang pagiging pinuno sa lahat. At magawa nitong mailigtas ang karamihan sa pwedeng mangyari sa hinaharap. Okay na din naman ako ngayon. Pipilitin ko pang mabuhay nang hindi siya iniisip. Sabi ni Lily. Samantala sa kabilang panig, si Zubaji ay nakarating na sa lugar kung saan nakita nila ang liwanag na nagtataglay ng spiritual na lakas. At dahan-dahan bumaba si Zubaji. At ito ay nagsalita. Sa tingin ko sa lugar na ito nanggaling ang sinag at liwanag na iyon na nakapagbigay kadiliman sa kalangitan, at ang kulog at kidlat ay biglang nagwala. Ngunit saan sa lugar na ito at paano lumabas ang ganon liwanag? Sabi ni Zubaji at ito ay nagpas siyang maglakad-lakad. Sa paglalakad ni Zubaji, si Queen Zilong ay mabilis din ang nakarating sa lugar na ito. At dahan-dahan din bumaba. At si Zubaji ay naramdaman ang spiritual na lakas ni Queen Zilong at siya ay napalingon sa kanyang likuran. Si Zubaji ay medyo nagulat nang makita niya si Queen Zilong. At si Zubaji ay nagsalita. Ikaw pala Empress ng South Cloud. Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita ng masungit kay Zubaji at sinabi, tulad mo, nais ko din malaman kung ano ang liwanag na lumabas kanina sa lugar na ito. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napakamot ng ulo at mamulong. Matalino din talaga ang Empress ng South Cloud. Alam niya na may kakaiba din sa nangyari kanina. At ito ay nais din niyang malaman ang totoo nangyari at pinagmulan ng liwanag na aming nakita. At si Zubaji ay nagsalita. Kung ganon, alam mo pala na may kakaiba sa liwanag na iyon kanina. Ngunit sa pagdating ko dito, wala naman bakas ng pangyayari na nagkaroon ng isang malakas na liwanag dito sa lugar na ito. Sabi ni Zubaji. At nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita. Maglakad-lakad tayo. Baka may makita tayong isang clue para malaman kung bakit nagkaroon ng isang liwanag na nagmula dito na patungo sa kalangitan na nakapagbigay ng kulog at kidlat. At dahil roon nagdilim ng saglitan ang kalangitan. Sabi ni Queen Zilong. At si Zubaji ay nagsalita. Tama ka nga, magpatuloy tayong maghanap sa lugar na ito na pwede magbigay ng palatandaan ng liwanag na iyon. At si Zubaji at Queen Zilong ay naglakad-lakad. At naghahanap ng pwede makasagot sa kanilang katanungan. Kung bakit nagkaroon ng isang malakas na liwanag na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Queen Zilong ang mga dugo sa sahig at ito ay nagsalita. Emperor ng North Mona, tignan mo ito. Ang dugo ay nakakalat sa lugar na ito. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Zubaji, mabilis itong naglakad patungo kung nasaan si Queen Zilong. Nang makarating na siya sa kinatatayuan ni Queen Zilong, siya ay nagulat. Ano, mukhang nagkaroon ng isang labanan sa lugar na ito. At wag mong sabihin ang liwanag na ating nakita kanina ay may kinalaman sa nangyari labanan kanina sa lugar na ito. Kanino nagmula ang liwanag na iyon na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual? At sino ang may gawa nito? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita at sinabi. Mukhang tama ka nga, Emperor ng North Mona. Nagkaroon nga ng isang labanan kanina dito. At mukhang ang liwanag na ating nakita kanina ay dahil sa nangyaring kaguluhan sa lugar na ito. Ngunit nasaan ang mga katawan ng mga nilalang na nasawi dito?
Sabi ni Queen Zilong. Oo, walang nadatnan na mga katawan sila Zubaji at Queen Zilong sa lugar na kanilang pinuntahan. Dahil bago umalis at nagpasya si Lily na bumalik sa lugar ng bagong imperyo ng Westrington. Nagpasya itong itago ang katawan ng mga tulisan. Bago siya umalis, tuldok, at nang marinig ni Zubaji ang sinabi ni Queen Zilong ito ay nag-isip. At sinabi, mukhang ang mga katawan na napaslang dito ay tinago ng gumawa nito. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, mahal na Empress ng South Cloud. Sa tingin mo anong nilalang ang gumawa nito? At anong nilalang ang nagtataglay ng ganon klaseng spiritual? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita. Mukhang ang nilalang na iyon ay hindi basta-basta. Kung hindi natin malalaman kung saan at paano lumabas ang liwanag na ating nakita kanina na nagtataglay na nakakatakot na spiritual. Mukhang magiging problema sa ating lahat iyon sa hinaharap. Kaya dapat natin malaman kung kanino nagmula ang ganon klaseng lakas at sino ang gagawa ganong klaseng tinataglay. Sabi ni Queen Zilong, halika hanapin natin ang mga katawan ng mga napaslang sa lugar na ito. Sabi ni Queen Zilong, mukhang nandito lang ang mga katawan nila. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay sumunod sa paglalakad sa likuran ni Queen Zilong. At maya-maya, si Queen Zilong ay may napansin sa mga puno na nakatayo, ngunit hindi niya na ito sinabi kay Zubaji. At dahan-dahan itong lumapit sa puno habang si Zubaji ay masyadong abala sa paghahanap ng mga katawan na napaslang sa lugar na kanilang pinuntahan. At nang makalapit na si Queen Zilong, nakita niya sa mga puno ang mga kunai knife na nakatusok sa puno. At si Queen Zilong ay napabulong sa kanyang sarili. Kanino nagmula ang mga kunai knife na ito? At dahan-dahan hinugot ni Queen Zilong ang isang kunai knife na nakatusok sa puno. At nakita niya sa kunai knife na ito ang isang simbolo. At laking gulat niya nang makita niya ang simbolo na ito. At siya ay nagsalita. Ang simbolo na ito ay nagmula sa mga assassin sect. Paano nagkaroon ng kunai knife ang assassin sect sa puno na ito? Huwag mo sabihin ang assassin sect ang gumawa nito. O isa sa mga miyembro ng assassin ang napaslang sa lugar na ito. Dahil ang mga kunai knife ay parang ginamit upang umatake. Ngunit ito ay hindi tumama sa nais nitong patamaan. Dahil ang mga ito ay sa puno tumama. Hindi kaya imposible na ang mga dugo na ito ay nagmula sa mga sundalo ng assassin sect. At ngayon ang sect master ng assassin sect ay dumalo sa seremonya ni Daryl. Alam kaya niya ang nangyari sa kanyang kasundaluhan. Sabi ni Queen Zilong. At si Zubaji ay biglang sumigaw. Mahal na Empress ng South Cloud. May nakita ka ba sa lugar na iyan na pwede natin magamit upang malaman ang sagot sa mga tanong natin? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Queen Zilong. Mabilis na bumalik ito sa ulirat at mabilis niyang tinabi ang kunai knife. At ito ay nagsalita. Wala ditong bakas ng labanan. Halika tumungo tayo roon. Sabi ni Queen Zilong. Oo. Hindi na ipinaalam ni Queen Zilong ang kanyang nakita kay Zubaji. At hanggang ngayon si Queen Zilong ay nag-iisip tungkol sa assassin sect. Dahil para kay Queen Zilong, dalawang senaryo ang pwedeng niyang malaman. Kung ang sinag na kanilang nakita ay may kinalaman ba ang assassin sect kung bakit ito nagpakita, at yung isa ay ang mga dugo na nakita nila ni Zubaji na nakakalat sa sahig ay baka nagmula sa mga katawan ng kasundaluhan ng assassin sect. Nais malaman ni Queen Zilong na alin sa dalawa niyang iniisip ang totoo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!